Uy, hindi ako may sabi nito, si Attorney Topacio may sabi nito mga kababayan, So yun nga po, 'di ba kanya-kanya ng palabasan nung kanyang mga, kani-kanilang mga trailers, ano po? Nandiyan ang trailer ng Martyr or Murderer, nandiyan ang trailer ng, um, anong movie ulit yun? Ako si Bitoy. Ay, ako si Budoy? Hindi, ako si Ninoy. O yun, kanya-kanya nga pong labasan ng kani-kanilang mga trailer. Ano ba yan, nabubulol tayo. Kanya-kanyang labasan ng kani-kanilang mga trailers at lumabas na din yung sa, Martyr or Murderer. At eto nga po mga kababayan, mga boss, chief, amo, sir, napanood ni Attorney Topacio yung trailer ng Ako si Bitoy. Ay, ako si Budoy. Ako si Ninoy. So, eto nga ang sabi niya, "Just saw the trailer of Ako si Ninoy. The low budget really shows." Ako dito sa low budget mga kababayan, naniniwala po ako dito. Paano nga naman doon pa lang do'n sa, um, ano 'to, mga artista pa lang hindi naman kilala 'yan. Mga artista pa lang, kumbaga, alam niyo yung hindi yung primera klase kang artista. Ano po? So, unang-una alam na natin na walang pangbayad sa mga artistang matataas yung rate. Biruin mo, ah, artista, cherry pie. Alam naman po natin kapag medyo, tumatanda na at medyo nawawalan na ng mga proyekto, kahit papaano mababa na po yung mga budget nung mga ganyan. Yun niyang ginamit na sasakyan is hindi tugma doon sa panahon kung ano yung panahon na ipinapakita nila, which is martial law. Gamit Grandia, Toyota Grandia, tama 'di ba? Oh. So siyempre kapagka gusto mong itugma talaga doon sa panahon kung ano yung gusto mong ipalabas, kailangan gumastos, arkila 'di ba? Ganun 'yan. So low budget, alam na natin 'yan. Tuloy natin, and the bad production design. Oh, hindi na ako magsasalita diyan, hindi ko naman napanood yung ano, and those, wigs are atrocious. O ano nga po ba yung atrocious na sinasabi ni Attorney Topacio? Kumbaga worse, yung mga ganyan, miserable, poor, 'di ba? Yung mga wig na ginamit nung, um, ano nila, trailer ng Ako si Bitoy, Ako si Ninoy, Ako si Budoy. At siyempre mga kababayan, napanood nung tao, hindi naman siguro porket na hindi siya sumusuporta is magsasabi na ng hindi totoo 'to si Attorney Topacio. Kung ano po yung talagang nakita nung tao, yun yung sasabihin niya, 'di ba, mga kababayan? At mararamdaman naman din po natin po, 'no, na miski naman po yung mga pink armies, talagang todo ang pakiusap, todo ang pamimilit na suportahan itong movie na 'to, ng Ako si Ninoy. Kaya nga po, isa po sa kanilang estratehiya para naman kagatin ng taong bayan at panoorin itong Ako si Ninoy, idikit na lang po, 'no, itong pelikula nila doon sa pelikula na mas madami ang tumatangkilik at miski nga po hashtag, biruin mo, napansin ko dun sa isang hashtag, pelikula nila Ako si Ninoy pero may hashtag Daryl Yap tapos may hashtag, ano ba yung isa? Hashtag Martyr or Murderer. Para naman 'pag sinearch po yung Martyr or Murderer or Daryl Yap, lalabas pa din po yung kanilang trailer. Oh, ganyan po yung mga strategy niya kaya po nauuso yung mga hashtag. Yun ang tingin ng taong bayan tapos, paulit-ulit. Hmm, ano pa? Bakit nga po ba sa tingin natin walang budget, ano? Kasi kung ako ay isang negosyante mga kababayan kahit na pink lawan ako, dilawan ako or kung ano pa, pink army ako.
Kahit na suportadong-suportado ko 'yan, 'no? Kahit ako'y naniniwala sa 3 dekada na kuwento nila. Siyempre negosyante ako, ayokong malugi ano. Idadamay niyo pa yung pera ko diyaan sa pagkalugi ninyo. Siyempre 'pag pumondo ako tapos alam ko na mismong pati mga Pinklawan kakamping Pink Army, hindi susuportahan itong movie na 'to, o bakit ako maglalagay ng pondo? So, sa madaling salita mga kababayan, ayaw ng suportahan. Sa madaling salita, wala ng naniniwala po. Gano'n lang naman po 'yun, eh. Kasi kung ako naniniwala, kagaya na lang po ng, una, Martyr or Murderer, mga kababayan. Yung yung Made in Malacanang, sorry po, sorry po, sorry po. Yung Made in Malacanang po, mga kababayan, alam naman po natin, 'di ba? Una, kumbaga yung parang Viva Max lang na po yata ang plano ni Direk Daryl Yap do'n. Tapos pagkatapos po, napansin ng SM, ano sabi sa kanila ng SM? Maganda yang pelikula na 'yan, tatangkilikin. Kumbaga yung pagiging business-minded ng may-ari ng SM, nung mga cinema sa SM, umiral na po agad, 'di ba? Maganda 'tong movie na 'to, eh. Tiyak aabangan ng taong bayan 'tong movie na 'to, eh. Ngayon pa lang maririnig ng taong bayan itong, kuwento ng movie na 'to, eh, doon sa Made in Malacanang. So ngayon, aba, bilang isang negosyante, alam ko papatok ito. Alam ko na talagang, aabangan ng taong bayan ito. So siyempre, ano sabi, ano banat kay Direk Darrell Yap, wag niyo nang i-ano diyan, wag na yung Viva Max or kung something. Hindi lang ako sigurado kung Viva Max po talaga yon. Wag na diyan. Ilagay mo na sa sinehan 'yan at dahil panigurado dudumugin ng tao 'yan. Yun nga po mga kababayan, hindi nga po nagkamali, 'no? Hindi nga po nagkamali ang may-ari ng SM. Ayun, patok sa takilya. Kung hindi ako nagkakamali, 85 million o more than that ang kinita ng Made in Malacanang. Nung nakita ng taong bayan, aba, ang ganda ng istorya ng Made in Malacanang. Tapos may nakaakibat lagi, may mga nakasuporta lagi na kumbaga, ano tawag dun? Hmm, yung suporta. Nakalimutan ko pa yung tawag. Merong mga ebidensya na nakaakibat doon sa bawat, senaryo ng Made in Malacanang. So ngayon ang taong bayan, pinanood ko yung Made in Malacanang, eh. Talagang, kung ano yung nangyari, meron silang mga video na nakalapat dun, totoo ang sinasabi. So ngayon, mas tatangkilikin po talaga ng taong bayan etong martyr or murderer dahil inaasahan po nila na gano'n din po ang mangyayari kagaya sa Made in Malacanang, na puro totoo ang sasabihin dito sa movie na 'to. Yung kabila, baka miski ilako pa kahit kanino 'yan, eh. Baka siguro kahit do'n sa mayaman na Pinklawan na Madyoho ang hininga daw. Baka hindi pa din magpondo 'yan, eh. Bakit po? Dahil kabado sila, alam nila na malulugi sila dahil po wala ng naniniwala sa istorya nila. Gano'n lang po 'yun.